Welcome to my vlog po. Welcome kay Tita Maxi. Tita Maxi ito. Marami kasi maraming tanong-tanong kaya everyday nagpo-feng shui tip tayo para malinaw, no? Mainit ngayon, hindi pa ako pumunta sa tindahan. Dito ako sa bahay nagtatrabaho. Malapit na. Si Tita Maxi ito kasi may nagtatanong, marami nalilito tungkol sa patwa. Ito ang patwa. Ito po. Ang episode natin ngayon, yung bahay, tumbok. Halimbawa, gate mo, pagbukas mo gate, diretso kang ang kalye. O kaya, gate mo, yung kotse dumadaan sa gate mo, dumadaan sa bahay mo, sa left o sa right. Yan ang hindi maganda. Lahat ng patsi, tinatamaan kayo, nakakasakit kayo, magulo ang bahay mo. Pero actually, sa feng shui, hindi maganda yung bahay na yun. Pag may nakita kang bahay, yung kotse dumaan sa inyo, halimbawa ito ang kotse, tapos yan ang gate mo, turn left, turn right, dumadaan sa inyo. Actually, it is not a good feng shui. Kakasakit ang tao, maraming problema, may mangyayari sa inyo. Kaya, huwag kayo kumuha ng bahay na may ganon. Pero andyan na, sa inyo na yon, wala tayong magawa. Ang feng shui is a guide. Pwede lagay natin ng anting-anting. Try nyo para gumanda, para hindi na kayo maglilipat kung bahay nyo yun. Pag hindi bahay nyo, makahanap kayo pangpalipat ng bahay para gumanda ang buhay nyo, no? Ito po ang pinapalagay ko sa gate. Pwede kayo text Tita Maxi. Ito ang original Charmy Ong Pin. Marami gumagamit sa akin. Ito yung may blue check ako, pangalan ko, nagbabayad ako every month. No? Ito, Charmy Ong Pin. Ito naman, Tita Maxi. Lumabas na si Bokchi. Check mo ulit. Ito ang si Tita Maxi Charm. No? Walang picture, walang ang Tita Maxi Charm, ha? Pero may na-post Tita Maxi Charm. Mga tindera ko, hindi po. Ito ang Charmy Ong Pin. Ako nakatayo at kakasama ko si Santiago. You can text Tita Maxi o Charmy Ong Pin. Lumabas na. No? Na yung bahay nyo, kung paano lalagay, we will teach you paano lalagay. Pero hindi kami nagpo-feng shui, hindi kami nagtitingin ng feng shui ngayon sa bahay. Sa labas lang yung kailangan nyo, tuturuan nyo kayo. Bibili kayo isang metal na may holo. Kasi itong holo, para hindi kayo makasakit. Tapos ito ang patwa, meron siya, halimbawa pag kotse dumaan dito, tinatamaan. Pag manakawan sa labas, lagay nyo sa bahay namin, second floor o sa before, pasok sa living room nyo, no? Ito po. Ito ang lalagay natin kasi may mga anting-anting, didikit nyo o ihang. Kung hindi naman kayong kaya bumili ito o nasa province kayo o kayo nasa abroad, yung main gate nyo, lalagay nyo nang yon, main gate nyo, may puno, yung bumili ka ng pran na mataas, ilagay doon, o kaya may bato na malaki, pwede din ilagay doon para yung mga kotse dumaan, tinatamaan ang halaman, tinatamaan ang bato na malaki. Hindi, ito pwede lagay sa second floor. Ito mahirap kasi mag-explain pag hindi kayo personal pumunta sa tindahan ko. Mahihirapan natin i-explain. Pag makapunta kayo, i-explain namin masinsinan. Pag hindi naman, you can call Tita Maxi o Charmy Ong Pin. Check mo ha, wala na ha. Wala na si Bok. Oo, wala na ang takatago.
i-text si Tita Maxi o Charmy Ongpin para ma-explain nila sa inyo magsisinan, ha. Tapos meron din tayo ito na yung halimbawa ang pinto mo door to door, lalagay natin ng isang pares na holo para hindi ka sakitin pera, para yung pera mo hindi tumatakas, hindi lumalabas. Yung papasok, lumalabas. Halimbawa, yan na, may sample ako. Halimbawa, ito, papasok ng bahay nyo, nakikita nyo yung bintana, hindi din pwede. Kasi yung pasok mo pera, doon lumalabas sa bintana. O kaya, elevator. Diba? Ang elevator, up, down, up, down. Kung nasa tabi ka ng elevator o nasa harap ka ng elevator, marami ka problema kasi up, down, up, down. O? Tapos ito, pagpasok mo ng bahay nyo, no, meron pa isang pinto, hindi din pwede. Lalagay natin isang pares. Pwede, meron din yung 3 pinto, naka-dikit-dikit. Lalagay nyo din para walang may sakit. O kaya ito, yan nga yung pagpasok mo, living room, o pasok mo, living room. Ito pala ang pagpasok mo, kama, sa bintana. Ito pagpasok mo, bintana, no, o sliding door, hindi din pwede. Ito door to door. Ito ang lalagay natin, isang pares sa both side. Yan o, both side. Hindi sa pinto, sa tabi ng pinto. Bumili ka ng hook. Yung hook, idikit nyo, parang tingnan mo yung pinto. Ito ko. Meron ako nakalagay, o. Ito. Kasi ang harap ko, bintana. Kaya, ninagay ko, ang harap ko, yung ano tayo, foyer ba, o ano, parang garden. Yan. Kailangan natin yan para yung pera natin hindi pasok, labas, pasok, labas. Ang daming nagpo-problema ng ganito na nahirapan sila. Pasok tayo ng pera, mamaya labas na naman, pasok, labas. If you have anything na hindi naintindihan po, pwede kayo tumawag sa kay Tita Maxi o Charmy Ongpin. Tuturuan namin kayo. At tapos ito, isang pares ito, kasi maraming gumagaya sa amin. Ang materials nila sobrang mura. Pag ako naman, maglalagay ako ng feng shui items, yung forever na, hindi yun mura na, tapos next year papalitan na naman. Next year papalitan. Kumukuha ako ng good materials, good quality, lalagay natin sa mga bahay natin para long terms ang kailangan natin. Ito po ang metal pakwa. Tingnan mo, ang ganda. May mga tubig, may mga mountain. Pag tinamaan dito, tinatamaan ng pakwa. Tapos may mga anting-anting na kasulat. Yan ang maganda na pakwa. Kasi may mga pakwa ngayon, yun ba, pula na may salaming. Pag naumulan, nasisira. Ito, long term to, na pag umulan, walang problema, metal siya. Pwede kayo magdikit ng semento, o pwede adhesive, o may pako, pwede din po. Yan ang feng shui tip ni Tita Maxi. Sana naintindihan nyo. Pag hindi nyo naintindihan po, pakitawag lang si Inday o si Rena, maki-explain sila sa iyo, no? Careful lang ngayon. Magulo ang sorry po. Magulo ang government. Let us pray na lang na gumanda ang buhay natin po. Pray tayo, maghanda tayo ng pagkain para pag nagulo, sana hindi, na may pagkain tayo sa bahay o mga medicine, mga charger natin, mga telephone puno. Yan po.
Pray tayo tuwing gabi. Everyday pray tayo for Philippine peaceful, for our government na walang away. Sana si Duterte, President Duterte, lumabas na po. Wala na problema ang Pilipinas. Hopefully, pray tayo po. Thank you po.